Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At ang magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko sa ito sa inyo, upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, ang konteksto po ng ating pong mabuting balita ay ang pag-alis ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, inihahanda niya na po ang mga alagad at sinasabi niyang, daraan kayo sa pagsusulit, magkakaroon ng tinatawag na pagsubok at kailangang ipahayag ito ng may tibay na pananampalataya. Kaya ang ating pong pagbasa ay bahagi ng tinatawag na farewell at sa susunod na linggo ay ang kanyang pag-akyat sa langit. Mga kapatid, pinakikita rin po sa Ebanghelyo natin na paano ba natin ngayon isasabuhay ang ating pananampalataya? Ngayon po ay panahon na ng tinatawag nating internet, mga gadgets, panahon na kung saan ang lahat ng bagay ay parang napakadali. Kaya naman kapag halimbawang nag-scroll ka sa mga social media, makikita mo at darating ang sandali na parang tatanungin mo ang iyong sarili, bakit ako wala nito? Bakit sila may ganon? At ito po ay magbubunga ng tinatawag nating comparison sa ibang tao, sa kanilang tinatanggap at sa kung ano ang mayroon tayo. Paano mo ngayon isasabuhay ang pananampalataya sa gitna ng napakaginhawang buhay, sa matulin na pagbabago ng ating kinalalagyan? Ano ang gagawin natin? Sa Ebanghelyo, tinatawag po tayo to testify, ang maging saksi, ang magpahayag ng mabuting balita. Alam niyo po, sa Greek na sa pagkasulat ng ating pong Biblia, ang ibig po sabihin ng witness ay martyr. Kapag tinignan po natin ang kahulugan ng martyrdom, ito po ay ang tinatawag na
kamatay sa pananampalatayang ating taglay-taglay. Kaya sa Ebanghelyo, kahapon po, ang sabi po sa atin ay ito, tayo po raw ay magmahalan. Hindi lang po basta magmahalan, kundi ang sinasabi ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Parang ang hirap po nun eh. Pwede na lang sana siguro nabatayan mo, mahalin ko ang aking kapitbahay, ang aking kapwa. Parang pagmamahal ko sa aking sarili. Pero ngayon po kapag tinignan po natin, anong uri po ng pagmamahal ang sinasabi ng Panginoon? Walang iba kung hindi ang pag-aalay ng buhay. Ang pagbibigay kung ano ang mayroon ka hanggang sa sandali na halos wala ka nang maibigay at ang buhay mo na lamang ang natatanging labi para ito ay iyong ialay. Ito po yung martyrdom na sinasabi po sa atin. Susuriin ka, susubukan ka, at ipapahayag mo ang pananampalataya. Minsan po, ang dali-dali pong mangyari sa atin, we'll just follow the flow. Kung saan ang agos, doon din ako. Pero hindi po raw ito ang pamamaraan ng pagiging Kristiyano. Hindi dahil uso ito, ganito rin na rin ang gagawin ko. Hindi dahil ang mga kapitbahay ko, ganito ang pamamaraan ng pamumuhay, dapat ganito rin po ako. Ang sinasabi po sa atin ay to have at magkaroon ng tinatawag na pagpapahayag ng buhay ng pananampalataya na taliwas sa buhay ng karamihan. Paano ba yan? Ibig pong sabihin, ikaw po yung magiging counter. Ikaw po yung isang taong magpapahayag ng kakaibang pananampalataya, kakaibang pamumuhay. Kung ang iba ay nagnanasa ng kaginhawahan at nais yumaman kahit sa anumang pamamaraan, ikaw ay mananatiling wagas at nagnanais na magkaroon ng biyaya sa isang pamamaraan na maayos. Kung ganon mga kapatid, ang buhay na sinasabi ng Panginoon sa atin ay ang pagpapatotoo na wala tayong ibang kayamanan kundi ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at ang bukod tangi nating lakas, walang iba kung hindi ang pagmamahal natin sa Kanya. Lagi po tayong nag-iisip, siguro ito po ay about sa akin, about sa inyo. Ngunit kapag pinag-usapan po natin ang Ebanghelyo, hindi po ito tungkol sa atin, kundi ito po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At kapag mas nakita po natin kung anong uri ng pag-ibig ng Diyos ang mayroon siya para sa atin, then mag-iisip po tayo ng pamamaraan para gawin po nating ganap ang pag-ibig ng Diyos at maipahayag natin ang pag-ibig natin sa pamamaraang alam natin. Alam niyo po, sa konteksto pong ito, pwede po nating tignan ang ating pong witnessing, ang ating pong pagiging saksi sa pamamaraan ng ating paglilingkod. Paano ka naglilingkod? Baka ang paglilingkod mo, tinatangay mo lamang ang iyong pangalan. Baka ang paglilingkod mo, iniisip mo ang iyong kapakanan. Ang sinasabi po sa pamamaraan ng tunay na paglilingkod, ginagawa mo ito dahil alam mo na ito ang tama, alam mo na ito ay makabubuti, hindi para sa iyo, kundi para sa iyong kapwa. Ito ang tunay na paglilingkod. Mga kapatid, marami tayong biyayang tinatanggap Nga lang minsan ang attitude po natin, ipinopokus po natin ang biyaya na natatanggap ng ating kapwa. Kaya naman anong ginagawa natin? We tend to compare ourselves doon sa biyayang tinatanggap ng ating kapwa, kaya ikaw ay nalulungkot. Nagkakaroon ka ng self-pity. Bakit ako wala? Pero ang hamon ng Ebanghelyo sa atin, nais mong maging saksi, magbahagi ka. Walang mahirap na hindi kayang magbahagi. Kung ganun, meron po pala tayong blessing na tinatanggap. At ang ating pong blessing, ang biyaya pong ito, ang siyang ating ibabahagi. Maaring hindi po ito material na bagay. Maaring ito po ay panahon na ibibigay mo sa mga mahal mo sa buhay, sa mga taong nangangailangan, tenga ng pandinig para mapakinggan mo ang karaingan ng iba.
Ito po'y pamamaraan ng tinatawag po nating pagbabahagi ng biyayang tinatanggap natin. Pwede rin po sa bahagi na tinatawag nating solidarity, ang pakikiisa sa mga adhika, ang pakikiisa kung paano natin bibigyan ng halaga ang ating pong biyayang tinatanggap. Ngayon po, iniisip natin, sabi natin, ang init-init. Di ba? Ang pakiramdam mo, kakaiba, para kang nasa harap ng tambutso ng bus dahil sa sobrang init. Kung mainit, in terms of solidarity, ano ang pwede mong gawin? Aba, nagko-complain tayo sa mainit. Pero sandali lang, ang tanong sa atin ay ito, nagtanim ka na ba ng kahit isang puno? Ito po'y isang testimony, pagpapahayag kung papaano tayo minamahal ng Diyos. Ito po'y responsibility. Kaya sinasabi po sa atin, walang regalo na ibinibigay ang Diyos sa atin kung ito ay hindi kaakibat ng tinatawag nating responsibilidad sa pangangalaga nito. Paano natin tinatapon yung mga dumi po natin? Paano natin dinidispose yung mineral bottle natin? Ito po'y pahayag, dapat tayo po'y mag-testify. Umiinom ako ng tubig pero papahalagahan ko ang aking kalikasan. Bibigay ko kung ano ang nararapat nang sa gayon, hindi man ako ang makinabang sa panahon na ito. Makikinabang ang susunod na henerasyon. Ito po ang pagiging saksi kay Kristo. Alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa. Bakit po? Dahil tayo ay namimintuho sa poong Jesus Nazareno. Ang poong Jesus Nazareno ay larawan ng tinatawag nating paninindigan, pagsasaksi sa pagmamahal ng Diyos. Tayong mga Katoliko, tayong mananampalataya, hindi po tayo tinawag para mag-fit in lang. O, kasya ka na dyan, okay na yan, ganyan na ang buhay mo, tama na yan, nagdarasal ka, nagpupunta ka sa Quiapo, okay na yan, Katoliko ka na. Mga kapatid, ang panawagan po sa atin is not just to fit in, but to stand out. Ako ay isang Katoliko, maninindigan akong may pananampalataya, at ang pananampalataya ko ay ipakikita ko hindi lang sa salita, kundi higit sa lahat, sa aking gawa. Kahit na ito'y mga hulugan ng hindi pagtanggap sa akin ng karamihan. Hindi po tayo nag-iisa. Nauna na po sa atin ang poong Jesus Nazareno upang ipakita sa atin ang pamamaraan ng pagpapahayag ng pagtitiwala sa Diyos. At ngayon sinasabi sa Ebanghelyo na ang Espiritu ng Diyos ay laging nasa sa atin. Kung tayo lang po, hindi natin magagawa to. Ngunit sa ating pong Ebanghelyo, ina-assure po tayo at sinasabi ng Panginoon, kailanman hindi tayo iiwan. Sa araw na ito, mga kapatid, manindigan tayo sa pananampalataya dahil batid natin na ito ang pamamaraan natin para magbigay parangal, kalwalhatian sa Diyos na ating minamahal. Amen.